the parable of the sower reminds us of how the Word of God ought to germinate and grow and bear fruit in our lives. What is the seed that God has sown in our hearts? The message of the gospel, a message of liberation from sin, a message telling us that God loves us and has given us the freedom of sons and daughters. Tayo po ay hindi mga alipin. Tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil doon, tayo ay may responsibilidad. Kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa kalayaan, agad-agad iniisip natin yung gusto nating gawin, yung mga ninanasa nating gawin. Minsan ay nakakalimutan natin ang tungkulin. Because responsibility is the other side of freedom. Bakit nga po ba sa panahon natin ngayon ay tilang mga tao'y hindi na nag-iisip ng responsibilidad? Para bagang basta ang buhay ko ay maayos, ay okay na para sa akin. We compartmentalize our existence so that whatever might be happening beyond the confines of our comfort zones, ay bahala na po sila. And itong ganitong pag-iisip ay na-reinforce ng ating kalagayan ngayon. Di po ba meron tayong social distancing? Di po ba kinakailangan may physical distance at magkalayo tayong lahat sa isa't isa? At meron tayong face mask. Na ibig sabihin, kailangan ko lang ang aking personal space. Bahala na kayo dyan. Na ibig sabihin, basta protektado ako sa aking face mask, ay hindi na ako magsasalita. Minsan ay naapektado pa yung pandinig natin kasi meron kasing tali. Hindi tayo makakarinig ng maayos at hindi tayo makapagsalita ng maayos. At kung magsalita man tayo, dapat sa malayo. Look what the Lord tells us in the Gospel of Matthew. Isaiah's prophecy is fulfilled, in which he says, "Listen as you will, you shall not understand. Look intently as you will, you shall not see. Sluggish indeed is this people's heart. They have scarcely heard with their ears, and they have firmly closed their ears. They have scarcely seen with their eyes, but they also close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn back to me, and I should heal them." Ang ipinunlang mabuting balita sa atin ng Panginoon ay sinisiil natin mismo. Hindi natin pinapalago sa maraming kadahilanan. Una po, andyan ang mabuting balita ng Panginoon na ipinunla sa ating puso. At ang punla na ito, ang binhing ito ang nagsasabi ay kinakailangang
itakwil ang kasalanan. But what is the first thing that we do in order to smother our conscience? We justify an evil act with a good intention. Yun yung unaw. Halimbawa, sa mga estudyante dyan, we justify an evil act with a good intention. Sa mga estudyante, nung meron pang klase, it is very easy for us to cheat in class during the exams. Pero bakit hindi parang isang mabigat na pasanin ng konsyensya? Sapagkat sinasabi natin sa ating sarili, total naman para sa kapakanan ko naman ito sa hinaharap. Total naman ginagawa ko ito para sa aking mga magulang, para hindi sila magdurusa na hindi ako makapasa. Kaya man, mabuti na rin ako'y mag-cheat. And that's the earliest form of justifying an evil act with a good intention. Meron tayong mga kapitbahay na naglalako ng droga. Talagang masama yan. Ngunit, para sa taong yun, sinasabi niya, total naman, ako'y nagbibigay sa aking mga kapitbahay. Tinutulungan ko sila. Nagpapa-eskwela ako ng mga kapitbahay. Yan nangyayari yan sa mga iba't ibang lugar. Meron nga akong nalaman doon sa Cebu. No? Buong barangay, kampi niya. Kapag pumapasok ang pulis, ay pinapaalam kaagad sa kanya na may pulis na pumapasok. Kasi, drug lord siya, pero sagot niya ang lahat ng mga tao sa barangay. Pinapaaral, binibigyan ng pagkain, kung may magkasakit, ay sa kanya lang humingi ng tulong at kagad-agad andyan. Anong iniisip ng mga tao doon sa barangay na yon? Total naman, tinutulungan naman tayo. Mabuting tao yan. Pero naglalako ng droga. Another way of justifying an evil act with a good intention. Ngayon, pinapaslang, pinapatay ang mga naglalako ng droga. Mabuti yan. Total naman, para sa ikabubuti nating lahat. At pumapalakpak pa tayo nung sunod-sunod ang patayan. Total naman, para sa ikabubuti ng lahat. Alam po ba ninyo, the same logic was used to justify the death of our Lord. Nung nagde-deliberate ang mga otoridad ng mga Hudyo kung anong gagawin kay Jesus, sinabi ni Caiaphas, alam ninyo, mabuti na ring mamatay ang isang tao kaysa ang buong bayan ay mapinsala. It is better for one man to die than the whole nation to suffer. Kasi nga, kung hindi patayin ng ating Panginoon, baka lulusubin sila ng Imperyo Romano. At dahil doon, lahat ay sumang-ayon. Hatulan ng kamatayan ang ating Panginoon. Justifying an evil act with a good intention. At kapag ginagawa natin ito sa personal nating mga desisyon at gawain, ito ay na-translate sa buong bayan, buong bansa. Kaya hindi na
tayo nakikinig sa ating konsyensya. Another way of smothering our conscience and killing the Word of God, preventing it from growing in our hearts, is demonizing. Demonizing. Ginagawa nating demonyo yung mga taong nagsasalita ng masakit sa ating konsyensya. Yung mga taong gumagawa ng kabutihan o di kaya'y nagpapaalala sa atin kung ano ang mabuti, pero hindi, masakit sa ating konsyensya. Kaya pinapatigil natin. Demonizing. Hinahalungkat natin ang anumang nagawang kasamaan ng taong ito. Huwag kayong maniwala dyan. Total, makasalanan ng taong yan. May mga ginawa yan noong una. Hindi maganda. Kaya hindi natin paniniwalaan kung ano man ang kanyang sinasabi. Wala siyang karapatan sapagkat siya ay masamang tao. Demonizing. Di po ba ginagawa natin niya sa ating kapitbahay? Hindi raw nagmumura, pero ipokrito naman. Nagsisimba raw, pero masama naman ang ugali. Kapag nakikita natin ang isang tao na gumagawa ng kabutihan at ang kanyang gawain ay masakit sa ating konsyensya dahil naghahatol sa ating mga masamang gawain, hahanapan natin ng masama upang at least mabigyan ng kahinahunan ang ating konsyensya. We look for anything that is evil in the person. We look for faults para lang at least yung konsyensya natin ay hindi masyadong masaktan. Pangatlo, ay yung pong tinatawag nating compartmentalization. Yun po bang ang mga standard dito ay hindi magiging standard sa kabila. Halimbawa po, dito sa simbahan, may standards tayo, pero paglabas na natin, ay hindi nakasama yun. Dito lang yun sa simbahan. Kapag ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ito ang tama, tama yan sa simbahan. Pero sa labas, iba na yung mundo dun eh. Kaya hindi na oobra yan. Compartmentalization ng kinakahon natin. Kinakahon. Halimbawa po ay yung salita ng Diyos ay tungkol lamang sa mga espiritual na bagay. Kapag inaakma natin sa mga bagay na nagbibigay linaw sa ating kasalukuyang kalagayan, ay hindi na yon. Politika na yon. Hindi na kasama yan. Yung pari dapat magsasalita lang tungkol sa moralidad, tungkol sa mga Ten Commandments. Di po ba ang Ten Commandments ay hindi lang para sa simbahan, kundi sa buong buhay ng tao? Kung nagsabi po ba ang Panginoon, thou shall not kill, ay para lang yun sa simbahan, sa mga nagsisimba? Kung pinapatay na sa labas, ay hindi nakasama yun. When the Lord says, thou shall not bear false witness, nagpaparatang ng hindi totoo, ay hindi nakasama yun. Yung nasa labas. Compartmentalization. Ginagawa rin yan sa mga anak eh. Yung mga anak ninyo, pinapayuhan mo. Sinasabi, ay si nanay naman kasi hindi nakataindi sa iyo. Ano na yun, yung mga values mo. Kaya sa panahon pa yan ng giyera. Ngayon, iba na yung mundo. Hindi na oobra yan. Ayan, compartmentalization. Ang sinasabi ng mga matatanda, tungkol lang yan sa mga matatandang bagay.
Ngayon ay moderno na. Hindi na oobra yan. But isn't the Word of God perennial and eternal? Kung ano yung tama, tama yan. Kung saan man, kung kahit anong lugar at anong panahon. Kung alin yung mali, mali yan. Kahit saang lugar at anong panahon. Sino man ang nagsasalita, sino man ang nagsasabi, ang tama ay tama, mali ay mali. Yun po yung salita ng Diyos. Pang-apat po ay shaming. Shaming. Pinapahiya. Pinupuna mo ako, ay sige, ikaw na lang. Ikaw na lang magaling. Mali itong ginagawa mo. Awa nga, sige, ikaw na lang. Ikaw lang marunong eh. Shaming. The result is, hindi na makakasabi yung tao. Hindi nakikinig yung tao. Dahil sinasara na ang pag-iisip. Tinatakpan ang tainga. Hindi nakikinig sa puna sapagkat ginagawang kahihiyan ang pagpupuna. But it is our duty to speak and to say that something is wrong. Hindi dapat ito, mali ito. Karapatang pantao ay sinisiil. And lastly, ano po yung panglima? Terrorize. Last resort na ito. Pag hindi pwedeng ma-justify kasi marunong, kapag hindi pwedeng ma-demonize kasi malinis, kapag hindi pwedeng ma-compartmentalize kasi bukas ang pag-iisip, pag hindi pwedeng ipahihiya kasi walang hiya, ayun, terrorize na lang. At yun yung tinatawag nating anti-terror law. Ganyan po tayo sinisiil. Tinatanggal ang pag-iisip, ang pagkakaalam kung ano ang tama at ano ang mali. Yung mga mali, ginagawang tama. Yung tama, ginagawang mali. Hindi lang ito sa personal na ating kagawian. Ito rin po ang nangyayari sa ating bayan. Kaya po mga kapatid, nasaan ang punla ng salita ng Diyos? The Word of God is not just goody-goody. Ayos ka lang, magpakabait ka ha, huwag ka lang magpakialam sa iba, magpakabait ka lang sa sarili mo. At sigurado ka ng maliligtas. Hindi po. Ang salita ng Diyos ay kinakailangang palaguin, magbubunga. Ang bunga ng salita ng Diyos ay pagkilos at gawaing mabuti. Kahit we put our lives and our reputations in danger. We still face the challenges, especially during this time, not only of the pandemic, but also a time of distortion. Too much distortion of our values, that we no longer recognize what is truly good and what is evil.